Sa nakaraang video, ang anak ni Lin Tian na si Nidhogg ay biglang nag-transform sa anyong batang babae. Kahit may anyong tao, nakabukas sa likod niya ang malalaking pakpak, buntot ng dragon, at dalawang sungay sa kanyang ulo. Doon ay mariin niyang sinabi, kung hindi ka talaga ang ama ko, kakainin kita kaagad. Ngunit ngumiti lang si Lin Tian at sumang-ayon, dahil sigurado na siya, ang batang ito ay walang iba kundi ang kanyang sariling anak. Dahan-daang sumunod si Lin Tian kay Nidhogg, habang palihim na pinagmamasdan ang kanyang anak. Napansin niya na ang sungay ng dalagita ay kahawig ng sa dragon mother nito. Pero ang ugali, mabilis mag-init ng ulo. Nang tuksuhin niya ito, agad siyang sinigawan ng galit, tigilan ng walang kwentang salita. Pero na, habang sila'y naglalakad, unti-unting nagbago ang paligid. Nawala ang nakakapaso at kumukulong lava, at napalitan ng napakalalaking ugat na paikot-ikot at walang katapusang nakakalat patungo sa kawalan. Kung ikukumpara sa mga dambuhalang ugat na iyon, para lang silang maliliit na insekto. Doon napaisip si Lin Tian, ito yata ang mga ugat ng World Tree, para sa kanya, parang isang panaginip ang paglalakbay na ito. Samantala, si Nidhogg ay tila tuwang-tuwa, tumakbo siya ng mabilis at sumigaw, "Inay! Siya ba talaga ang ama ko?" Sumunod sa kanyang tingin, nanlamig si Lin Tian sa gulat. Mula sa isa sa mga higanteng ugat, dahan-daang lumitaw ang ulo ng isang dragon, at napakapamilyar nito, ang Dragon Mother. "Bakit ka narito, sa loob ng ugat ng punong ito?" Tanong ni Lin Tian, halos hindi makapagsalita sa sobrang pagkagulat. Sa mukha ng Dragon Mother ay makikita ang halo ng hirap, lungkot, at isang kakaibang tuwa. "Ikaw nga, hindi ko akalaing muli kitang makikita. Pinatay ako ng baliw na iyon, at ngayon nakadikit na lang ako sa World Tree para mabuhay. Huwag mong sabihin, hindi ka pa rin niya nahahanap." Agad na naunawaan ni Lin Tian. "Ang baliw na tinutukoy mo, ang Sword Saint, tama ba?" "Oo, nakita niya na ako. Pero ngayon, siya'y kasapi na ng tribo ko, at nagdadala siya ng anak ko." Bahagyang nahiya si Lin Tian nang banggitin iyon. Nanlaki ang mga mata ng Dragon Mother. "Ano? Si Alice, sumali sa Goblin tribe mo at nagdadala siya ng anak mo?" Para bang nabasag ang katahimikan ng libu-libong taon. Hindi siya makapaniwala, ngunit batid niya na hindi magsisinungaling si Lin Tian. Sa halip, pinuri pa niya ito. Tinawag siyang isang pambihirang goblin, at inamin na hindi siya nagkamali noong minsan ay ibinigay niya ang kanyang damdamin dito. Pagkatapos ay lumingon siya at sinabi, "Nidhogg, siya ang iyong ama. Huwag mo siyang maliitin. Kakaiba siya kaysa ibang goblin. Tawagin mo na siyang ama." Lumaki ang mga mata ni Nidhogg, at ang dating mabangis na ekspresyon ay napalitan ng inosente at kumikislap na titig. Napatingin siya kay Lin Tian ngunit hindi agad nakapagsalita. Sa oras na iyon, marahan siyang itinulak pasulong ng kanyang ina at sinabi, "Ang batang ito ay tinatawag na Desper, ng ibang dragon, pero ang totoo, siya ay napakahiyain." Tumangala si Nidhogg at mahina niyang bamulong, "Father," namula agad ang buong mukha niya. Naramdaman din ni Lin Tian ang pagiging alanganin, kaya't pinilit niyang ngumiti, saka marahang hinaplos ang ulo ng anak. Sa sandaling iyon, nang inig si Nidhogg sa hiya. Biglang, boom, pumutok ang alon ng berdeng usok at sa isang iglap, muli siyang nag-transform sa maliit na dragon. Kung gusto mo pang masundan ang mga nakakakilig at intense na tagpo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na kwento. Masayang nagpalipad-lipad sa pagitan ng mga ugat, punong-puno ng tuwa. Hindi napigilan ni Lin Tian na itanong sa Dragon Mother, "Hindi ba't parang sobrang bilis lumaki ng anak natin? Hindi pa nga lumilipas ang isang taon, mas malaki na siya kaysa sa iyo." Napaisip ang Dragon Mother, saka tumugon, "Siguro dahil sa iyo. Kilala ang lahi ng goblin na mabilis tumanda at mag-mature." Matapos ayusin ang usapin ng pamilya, ibinalik ni Lin Tian ang tunay na dahilan ng kanyang pagpunta. "Nandito ako dahil gusto kong itanong, alam mo ba kung saan napunta ang mga dwarfs? May balitang naglaho sila at nais kong malaman ang nangyari." Medyo nagulat ang Dragon Mother, ngunit inamin niyang narinig lamang niya ang ilang chismis. Pinayuhan niya si Lin Tian na magpa-guide siya kay Nidhogg papunta sa Dragon King, na tiyak na makakaalam ng kasagutan. Habang nagsasalita, unti-unting lumubog muli ang kanyang ulo sa ugat ng World Tree. Kailangan niyang magpahinga, dahil hindi pa buo ang kanyang katawan. Sa huli, nagpasalamat siya kay Lin Tian dahil ipinaghiganti siya, at nangakong balang araw, siya mismo ang makakakita kung ano na ang anyo ng baliw na iyon ngayon. At kasabay ng kanyang mga huling salita,
Tuluyang naglaho ang Dragon Mother sa mga ugat, at kasama nito, nawala rin ang galit na matagal nang nakabaon sa kanyang puso. Pag-angat ng ulo ni Lin Tian, bumungad sa kanya ang malalaking bilog at inosenteng mata ni Nidhogg na nakatitig mula sa itaas. "Father, aalis na ba tayo?" Mahina niyang tanong, para bang natatakot na baka masyadong mapilit. Ngumiti si Lin Tian ng may kasiyahan. "Oo, tara na. Puntahan natin ang Dragon King." Kasama si Nidhogg, mabilis silang bumalik sa bungad ng kuweba na kanilang pinasukan kanina. Sa ibabaw ng dumadaloy na ilog ng magma, naroon ang marami pang dragon na nagtipon-tipon. Nang makita nilang kasama muli ni Lin Tian si Nidhogg, nakumpirma nilang siya nga ang tunay na ama nito. Ang kanilang mga mata ay napuno ng halo-halong emosyon. Sa likuran, nagulat ang iba pang dragon nang makita kung gaano kalapit si Lin Tian kay Nidhogg. Imposible, may nilalang bang kayang lumapit ng ganito kay Nidhogg? Hindi ba't nilalamon niya ang lahat? Ilang dragon na nga ba ang inatake at nilapan niya? Bulong-bulungan nila. Hindi rin nila naisip kailanman na ang Dragon Mother pala ay nakasama ng isang outsider. Sa kanilang paningin, isang malaking kawalan ang nangyari, dahil tuluyan nang nawala ang purong dugo ng Crystal Dragon. Habang patuloy ang kanilang usapan, itinaas ni Lin Tian ang kanyang tinig. "Dragon King, narito ako na walang masamang hangarin. Nais ko lang malaman kung nasaan ang mga dwarfs." Mula sa likod, isang white dragon ang lumabas at nagsalita. "Matagal nang pinuksa ng mga tao ang mga dwarfs. Huwag mo nang sayangin ang oras mo, wala na silang lahat." Imposible, bumigat ang puso ni Lin Tian, na dismaya. "Nagpunta pa ako rito para sa wala." Ngunit sa mismong sandaling iyon, narinig niya ang tinig ng Dragon King. Ipinahayag nito na alam niyang may natitirang sangay ng dwarfs na nakaligtas, ngunit kailangan munang pumayag si Lin Tian sa dalawang kondisyon. Agad na kumislap ang mga mata ni Lin Tian at mabilis na sumagot, "Sabihin mo. Kung kaya ko, handa akong tumulong." Tumahimik ang lahat ng dragon, hinihintay ang sasabihin ng kanilang pinuno. Matagal munang nag-isip ang Dragon King bago nagsalita. "Una, dapat mong tiyakin na hindi na manghuhuli at papatay ng sariling kapwa si Nidhogg." Walang pag-aalinlangan, pumayag agad si Lin Tian. Ngunit idinagdag niya ang sarili niyang kondisyon. Hindi rin dapat apihin o saktan ng ibang dragon si Nidhogg. Bata pa siya, ilang buwan pa lang ang edad. Kung pipigilan siyang ipagtanggol ang sarili, paano kung isang araw ay humarap siya sa tunay na kaaway? Hindi ba't mapapahamak siya? Tahimik na napabuntong hininga ang ibang dragon. Sa isip nila, sino bang hanggal ang magtatangkang apihin si Nidhogg? Ngunit tinanggap nila ang sinabi ni Lin Tian. "Mabuti," sabi niya. "At ano naman ang pangalawang kondisyon?" Tumitig siya ng diretso sa Dragon King. Habang tinitingnan niya ito, lalo niyang nararamdaman ang kakaibang aura nito. Hindi lamang nakakapanindig balahibo ang presensya, kundi pati ang kinang ng kanyang mga kaliskis at ang hubog ng katawan ay parang isang obra maestrang inukit. Sandaling nag-alinlangan ang Dragon King. Sa likod ng kanyang mga mata na puno ng yabang at kapangyarihan, biglang sumilip ang bahid ng pag-iwas. Lumingon siya sa paligid, para bang nahihiya at ayaw sabihin sa harap ng iba. Pagkatapos ay yumuko siya, inilapit ang kanyang napakalaking ulo kay Lin Tian at bumulong. "Ang pangalawa, malalaman mo lang kung sasama ka sa akin, mag-isa." Pagkasabi nito, binuka ng Dragon King ang kanyang napakalaking bibig. Ang malambot niyang dila ay pumulupot kay Lin Tian at marahang iniangat siya, bago biglang lumipad diretso patungo sa isang malayong talon ng nag-aapoy na magma. Sa ilalim ng lagaslas ng apoy ay naroon ang isang napakalaking kuweba, napapalibutan ng mga pulang bato at tila walang hanggan ang taas. Ang liwanag ng nagbabagang lava ay sumisinag sa lahat ng sulok, nilulubog ang lugar sa kulay na parabang walang katapusang paglubog ng araw. Nakabibighani at parang ibang mundo. "Pwede mo na bang sabihin sa akin ngayon?" Tanong ni Lin Tian pagkakalabas niya mula sa bibig ng Dragon King. Dumating siya rito para lang malaman ang tungkol sa mga dwarfs, at wala siyang interes na sayangin ang oras sa kung ano-ano. Ngunit nang lumingon siya, wala na roon ang Dragon King. Sa halip, sa kanyang harapan ay nakatayo na ang isang marangal ngunit kaakit-akit na dalagang babae. Suot nito ang pulang kasuotang nagliliyab, may itim na stockings na mahigpit na yumayakap sa kanyang mga hita. Ang kanyang mga mata ay puno ng malausok na alindog, nakakaakit sa isang paraang nakakapagpasabog ng kakaibang init sa dibdib. Nag-transform siya sa human form, bahagyang umatras si Lin Tian. "Dragon King, ano ang binabalak mo?" Sa mismong sandaling iyon, lumapit na siya kay Lin Tian, lumuhad sa harap niya sa isang posisyon na halos hindi ka panipaniwala.
Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang pangalawang kondisyon, dapat bigyan mo ako ng anak. Kapag pumayag ka, sasabihin ko sa iyo ang lahat tungkol sa mga dwarfs. Nanlaki ang mata ni Lin Tian, halos hindi makapaniwala sa narinig. Ako, isa lang akong goblin. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? May bahid ng inis sa mukha ng Dragon King. Oo hindi, huwag ka nang magkunwari. Ang pagkakaroon ni Nidhogg ay patunay na ang pagsasanib ng dragon at goblin ay makakalikha ng makapangyarihang hybrid dragon. At kung tatanggihan mo, kalimutan mong makalabas ka pa sa magma cavern na ito ng buhay. Alam ni Lin Tian ang katotohanan. Nais ng Dragon King gamitin ang kanyang dugo para palakasin ang sariling bloodline at tiyakin ang kapangyarihan sa trono. Ngunit kung papayag siya, malaki rin ang pakinabang niya. Kung ang batang isisilang ay magiging isang makapangyarihang dragon, baka siya mismo ang nasa likod ng trono sa hinaharap, at magagabayan niya ang buong lahi ng dragon. Ang ideya ay nakaka-excite, pero sa labas, nagpakita siya ng kunwaring pag-aalinlangan. Sa huli, napabuntong hininga si Lin Tian at tumango. Kung iyan ang kondisyon mo, wala na akong pagpipilian kundi sundin ito. Napangiti ng mapang-akit ang Dragon King, saka siya biglang yamakap kay Lin Tian. Sa loob ng kuweba, ang mga ungol at dagandong ay umalangaw, tanda ng matinding pakikipagsalubong. Makalipas ang lahat, huminga ng malalim si Lin Tian. Natupad ko na ang hiling mo. Ngayon, sabihin mo na sa akin ang kinaroroonan ng tribo ng mga dwarf. Ngumiti ang Dragon King. Mahigit 100 taon na ang nakalilipas, ang kaharian ng mga dwarf ay nagtayo ng isang napakalihim na himpilan sa ilalim ng mga underground halls ng Rocky Mountain Range. Kung may nabubuhay pa sa kanila, siguradong nandoon sila. Rocky Mountains, ha, bulong ni Lin Tian, tumango ng bahagya. Kung ganun, dalhin mo na ako palabas. Sa labas, nagpaalam siya kay Nidhogg bago sumakay sa batang dragon. At mula roon, lumipad siya patungo sa Rocky Mountain Range, nagsisimula ang kanyang paglalakbay upang hanapin ang mga underground halls ng mga dwarf. Matapos lumipad ng ilang araw, sa wakas ay nakarating si Lin Tian at natanong niya ang walang katapusang kabundukan na napaka-majestic. Ang luntiang kagubatan na abot hanggang tanaw ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na parang humihinga siya ng mas sariwa at mas preskong hangin. Ngunit kahit nasa alapaa pa siya, nanatiling alerto at maingat si Lin Tian. Hindi na ito bahagi ng teritoryo ng Lionheart Empire, ang Rocky Mountains ay sakop ng isang bansang sumasamba sa mga sinaunang Norse gods. Alam niyang hindi magiging madali ang paghahanap sa mga underground halls ng mga dwarf. Ang tanging pag-asa niya ay makatagpo mismo ng isang dwarf. Mula sa itaas, ginamit ni Lin Tian ang kanyang keen vision skill, na nagpalinaw at nagpalayo sa abot ng kanyang paningin. Ang kailangan lang ay isang dwarf para mahanap niya ang sikreto nilang kuta. At hindi nagtagal, napansin niya ang isang figure, isang dwarf. Pero laking pagtataka niya, hindi ito kamukha ng mga dwarf na nasa alaala niya. Sa isip niya, ang mga dwarf ay matipuno, mabuhok ang balbas, laging lasing at magugulo. Ngunit ang batang lumabas mula sa isang siwang ng bato ay mukhang ordinaryong tao, halos parang isang batang lalaki. Kinakabahan, paikot-ikot ang tingin, tila nagtatago. Inabot nito ang isang bulaklak mula sa gilid ng bangin. Kung makukuha lang niya iyon, siguradong magbabago ang tingin sa kanya ng babaeng si Xiaomi. Malinaw, palihim siyang lumabas para lang makakuha ng bulaklak upang mapahanga ang babaeng gusto niya. Agad pinaibaba ni Lin Tian ang dragon at lumapag sa tapat ng bangin. "Greetings, dwarf," tawag niya. Nagulat ang batang lalaki at nanlaki ang mga mata nang makita ang isang goblin na may kasamang dragon. "Isang goblin, tapos na ako," bulong nito sa takot. Dahil sa sobrang gulat, nadulas siya at nabitawan ang batong kanyang kinakapitan. Nahulog siya ng diretso pababa. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ang umalingaw-ngaw. Sugatan ng husto ang bata, dugo ang tuloy-tuloy na umaagos. Nanginginig at halos wala ng hininga, mahina siyang bumigkas, "Xiaomi, ayoko pang mamatay. Hindi ko pa nahuhulog ang puso mo, virgin pa ako," iyon ang huling salita ng batang dwarf. Dahan-daang lumapit si Lin Tian, walang bakas ng emosyon sa kanyang mga mata. Alam niyang siya ang sanhi ng aksidente, kahit hindi iyon ang balak niya. Nais lang naman niyang makipag-usap, pero hindi niya akalaing ganoon kakatakot ang bata. Gayunpaman, kahit patay na ito, may paraan pa rin para makakuha ng impormasyon. Agad niyang ginamit ang Fusion DevR, nilamon ang dugo at laman ng bata.
Sa isang iglap, nagawa niyang gayahin ng perpekto ang itsura nito. Kahit ang batang dragon na kasama niya ay natigilan, hindi makilala si Lin Tian. Ngumiti siya upang pakalmayan ito. Huwag kang mabigla. Ito ang tunay na kapangyarihan ng Fusion DevR. Maaari akong manatili sa sarili kong anyo, o kunin ang anyo ng iba. Kaagad niyang itinuon ang tingin sa siwang ng bundok na pinanggalingan ng bata. Xiao Huan, manatili ka dito at hintayin mo ako. Papasok ako sa kaharian ng mga dwarf. Huwag kang gagalaw hanggang makabalik ako. Sa pagkakataong ito, hindi lang enchanted weapons ang target ni Lin Tian. Nais din niyang masamsam ang teknolohiya ng forging ng mga dwarf. Kapag nakuha niya iyon, kaya na ng kanyang tribo na gumawa ng sarili nilang armas. At kapag dumating ang oras na iyon, hindi na lang basta malakas na hukbo ang mabubuo niya, kundi isang puwersang hindi matitinag. Punong-puno ng pananabik, mabilis na tumalon si Lin Tian at tinahak ang madilim na siwang papasok sa kaharian ng mga dwarf. Ngunit hindi niya inasahan ang bumungad sa dulo, isang napakalawak na mundo, nakapaloob sa hanay ng mga matatayog na bundok, malalawak na kagubatan, at sa gitna nito, isang dambuhalang syudad na nakatindig ng buong karangalan. Kung gusto mong malaman ang mga sekreto at panganib na naghihintay kay Lin Tian sa kaharian ng mga dwarf, huwag kalimutang i-like itong video at mag-subscribe para hindi ka mahuli sa susunod na kwento.